Hi guys! Good morning guys! Happy Tuesday! I miss you guys! Sorry na karon pa kung ngayon lang ako ulit nakabalik sa ating daily devotion, no? Ang dami na nating na-miss na mga araw, no? Pasensyahan nyo na mga kapatid kong mahal, sisters and brother. Nawalan pa ako ng internet connection. Hindi po kasi ako free wifi dito sa aking employer. Yan, na-miss ko po kayo, kaya po binawasan ko muna yung sahod ko po para makapaggawa muli dito sa ating TikTok, no, sa gawain, no. Nawis ko po yung gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. So, hindi na natin patatagalin. God bless everyone. Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Tayo po'y hihingi ng basbas sa ating Panginoon. Amen. Dear Father God, maraming salamat, Ama, sa umagang ito, na muli na naman ako na mag-share ng word of encouragement, Ama. Sa oras na ito, Father God, i-bless niyo po ang aking mga kapatiran, kung sino man po yung makakapanood sa aking video or sa aking ginagawa, Ama. Naway ikaw po mag-bless sa kanila, abundant blessing, kung sino man po yung may karamdaman, healing upon healing, in Jesus' name, I declare, Lord, sa oras nito, Panginoon, away, ikaw po ang mapangaralan, ikaw po ang aming tataas, at ako po ay magpakumbaba. Lord, linisin niyo po kami sa aming karumihan. At sa oras na ito, Panginoon, pinapaubayan ko po sa inyo ang aming kaligtasan. At isulat niyo din po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Itong aking mga samot dalangin naman, naway dinggin niyo po sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Amen! Ayan, tayo na po yung mag-daily devotion, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Ang ating teksto po, mga kapatid, ay makikita po ito, kapatid, sa in Jesus' name. Sa unang Korinto, verse 15, verse 33. Ayan. Pinapamagatan ko po ito ng walang magandang dulot ang pagsama sa mga taong mahilig gumawa ng kasalanan sa kapwa. Karamihan ay paniniwalain ka pa na tama ang kanyang mga ginagawa, hanggang ikaw na rin mismo ang gumagawa nito. Kaya sa huli, nahahawa na tayo ng kanilang pag-uugali. Amen. Huwag kayong paninlang. Ang masamang pakikisalamuha ay pumipinsala sa mabuting asal. Unang Korinto verse 15:33. Sa English, do not be miss, bad company corrupt good character. Amen? Kung ang iyong kapwa ay may ginagawang kasalanan, huwag na nating itong gatungan. Mas masarap mamuhay na walang iniisip na mabigat sa damdamin. Sabi nga, huwag kayong sumama sa mga gawain ng kadiliman na walang kabuluhan. Sa halip, ipakilala ninyo ang mga ito. Sa Episo 5 verse 11. Kung may sasamahan man tayong mga tao, dapat yung laging tuturuan tayong gumawa ng maganda sa kapwa at para rin sa sarili natin. Ibig sabihin, yung mga taong handa tayong turuan, guminhawa ang buhay at makapagbabago rin ng buhay ng iba. Amen. Ito ang sinasabi sa Kawikaan verse 13:20. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Amen. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahama ka. Amen. Rooting for you, never give up, see you at the top. Be inspired, acquired motivation. Amen. So, ito yung mga kapatid, no? Sabi dito mga kapatid sa Kawikaan verse 13:20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama ay mapapahama ka. Amen. Tunay nga naman mga kapatid, no, na pag tayo ay sumasama sa ating mga kapatiran na hindi maganda yung pag-uugali, nahahawa po tayo magmura, nahahawa po tayo sa kanyang nahahawa po tayo sa kanyang kamangmangan, no? Kung tayo ay sumama sa mga taong matatalino, magiging matatalino din tayo. Amen?
So, nasusunod po tayo sa pag-uugali na maganda, no? Hindi po tayo nasusunod sa mga ugaling aasal, no? Na yung mga kapatiran natin, pag sumasama tayo sa mga kapatiran natin na walang galang sa kapwa, walang galang sa lahat ng kung sino man po yung na-encounter niya, ganun din po tayo, nahangawa po tayo mga kapatid. Kaya maganda nga na meron po tayong nagbabasa po tayo ng Biblia para din tayo na matututo din tayo kung ano po yung tamang asal, tamang pag-uugali. Amen? So dati po ako din po ay nahawa din po ako. Sumasama po ako sa hindi sumampalataya. Kumbaga, sa makamundo po na gawain. So nahahawa po ako. Wala po akong natutunan, no? Wala po akong natutunan kundi ang pangit ng pag-uugali ko. Pero praise the Lord, by the grace of God, na-save po ako, nailigtas po ako dahil po sa kanyang kabutihan. Amen? So ngayon, sinisikap ko po na hindi na po ako babalik kung ano po ako dati. Amen? So, salamat sa Panginoon, no, na siya po yung laging nagbibigay ng mga word niya na, anak, hindi po yan tama. Anak, hindi po yan gawin mo yan kasi masama po yan. Anak, ito yung gawin mo kasi ito po yun ang tama. Amen? So, tandaan natin mga kapatid, no, na huwag po tayong sumama sa ating mga kapatiran na hindi maganda po yung pag-ugali, pag-asal. Doon po tayo sasama sa mga tao, sa mga kapatiran natin na tuturuan po tayong gumawa ng tama. No? Amen? Hallelujah. Itong verse na to, hindi lang to para sa inyo, para na din po sa akin ito. Amen? Wala pong accented dito. Kasama po ako dito sa verse na ito. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi niya dito, kung ang iyong kapwa ay may ginawang kasalanan, huwag na nating itong gatungan. Mas masarap mabuhay na walang iniisip na mabigat sa damdamin. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Masarap talaga mabuhay na wala tayong kaalitan, no? Pag meron po tayong mga kapatiran na dumanas sa ganitong sitwasyon, wag na po natin gatungan, wag na po natin dagdagan, bagkus ipanalangin natin sila na magkaisa, no? Magkaisa po sila at magkabati po sila, no? Kailangan na mapagitna po tayo sa kanila, no? Wag na po tayo magdagdag para masyadong magdilaab po ang yung apoy, yung bagang nasusunog po ang apoy. Kailangan na pag-ayusin po natin sila, no? Both side na kausapin po sila kung sino po yung nagkakasala, kung saan po ang pulot dulo ng ilahang pinagsimulan ng away. Amen? Kaya, kailangan, no, mga kapatid, na maging tayo sa ating mga kapatiran. Kung meron man kayong na-encounter na nag-aaway, na nagtutrubol po, wag na po nating dagdagan. Bagkus, pag-ayusin po natin silang dalawa para hindi po masira ang kanilang relasyon. Amen? Kasi yan po ang gusto ng ating Panginoon na nasa langit. Kasi ayaw ng Lord na mag-away-away po ang kanyang mga anak. Amen? Kaya, dito dito sa huwag kayong paninlang. Ang masamang pakisalamuha ay pumipinsala sa mabuting asal. Amen? Pag tayo pala mga kapatid, huwag po tayo magpaninlang. Kaya more hands-on talaga magbasa po tayo sa Biblia. Amen? Para hindi po tayo maninlang or hindi tayo madaling iligaw, no? Kaya, ang kasi, nasa Biblia kasi, ang Bible kasi mga kapatid, yun po yung manual ng buhay natin. Like before, no, na wala pa akong Panginoon sa buhay ko, so wala akong manual sa buhay. Kumbaga, diretso po ang aking lakad, diretso po ang aking takbo. Hindi ko po alam na marami na pala akong nasasagasaan. Hindi ko po alam na nakapanakit na po ako sa kapwa ko. Kaya salamat sa Lord, no? Ganun po ako, makasalanan po ako, hindi po ako matuwid, no? Hindi po ako matuwid, makasalanan ako, pero pinatawad ako ng Diyos, tinanggap ko ang Panginoon. Kaya ito po mga kapatid, na ginagawa ko po ito na mag-daily devotion, no? Bilang sukli sa ating Panginoon. Ito lang po ang maibabalik ko sa ating Panginoong Diyos, no? Amen? Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala ako ngayon, no? Kung hindi ako niligtas ng Diyos, saan kaya ako ngayon, mga kapatid? Kaya naway, meron po kayong natutunan sa aking daily devotion, no? Pag tayo ay magkaroon tayo ng mga alitan or kailangan bagkus na magpatawad tayo, no? Masarap lumakad na walang
mabigat na damdamin, no? I hope na may natutunan kayo sa aking daily devotion, and God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon kung saan man tayo naroroon, mga kapatid kong mahal. I hope na I will still praying na maging